Samantala, dahil sa litratong na i-post sa Facebook, nahuli ng mga pulis ang isang notorious na grupo ng mga magnanakaw. Kaya naman ipinapanukala sa Senado ang paggamit ng Facebook ng ilang ahensya para sa paghahabol ng mga wanted sa batas. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, ilang beses na rin natin narinig kung paano naging daan ng Facebook para mabuko o madiskubre ang illegal na gawain ng ilang masasamang loob na hindi mapigilang mag-post sa sikat na social networking site. Kaya naman dapat na raw itong samantalahin ng mga law enforcement agencies para makatulong sa laban kontra kriminalidad. Ipinost ng grupong Kuya Robbery Group ang larawan sa social networking site na Facebook na nagpapakita kung saan sila nagbabakasyon sa isang resort sa Olongapo. Dahilan para sila'y matunto ng mga pulis. Nasampahan na ng kasong illegal possession of firearms and explosives at posibleng masampahan din ng kasong robbery ang grupong pinangungunahan ni Jonathan Kuya. Ayon sa pulisya, sangkot ang grupo sa sunod-sunod na kaso ng pagnanakaw sa Quezon City. Kasunod ng matagumpay na pag-aresto sa robbery group, ipinanukala ni Senador Ralph Recto na gumawa na ang PNP, NBI at maging ang Philippine Overseas Employment Administration o POA na isang Facebook page kung saan makikita ang larawan ng mga wanted sa batas. Ayon kay Recto, sa dami ng mga Pilipinong gumagamit ng Facebook, malaki ang maitutulong ng sikat na social networking site para maiparating sa taong bayan ang mga impormasyon tungkol sa mga pinaghahanap ng batas. Si Police Senior Superintendent Gilbert Cruz matagal nang ginagamit ang Facebook sa kanyang kampanya laban sa kriminalidad. Habang Direktor ng Laguna Police Provincial Office, 2 taon nang nakakaraan. Gumawa sila ng Facebook page kung saan nakalagay ang lahat ng most wanted ng PNP sa probinsya ng Laguna. Gusto mong malaman kung yung kapitbahay mo o yung kausap mo may record, ano. So i-check mo lang dun sa sa isang folder na ginawa namin sa Facebook. Malalaman mo na kung sino-sino yung mga wanted doon. Let's say kung titira ka sa isang lugar. So pumunta ka lang dun sa folder ng lugar na yon at malalaman mo na kung sino yung mga wanted dun sa lugar na yon. Naging matagumpay naman daw ang kanilang programa. Dumami ang nagsumbong tungkol sa kinaroroonan ng mga wanted sa probinsya. Sila mismo, pag nakita nila doon sa lugar nila, sir, ito pong wanted na to, nandito po sa isang lugar na to. At nagsusumbong. Kasi aside doon sa pagpapakita nung picture ng tao na wanted, nandun din kung saan sila pwede magsumbong. Ngayong sa Manila Police District na siya naka-assign, huling ginamit ni Cruz ang Facebook para naman i-post ang litrato ng mga na-recover nilang mga nakaw ng sasakyan at motorsiklo. Ayon sa opisyal, epektibo talaga ang mga social networking sites. Kailangan lang maingat ang nagme-maintain para laging tama ang nilalaman ng kanilang Facebook page. Make sure na yung mga warrant na yun outstanding pa. Ibig sabihin, talagang nag-i-exist pa yung warrant of arrest na yun. Mamaya nakapagpiansa na yung tao, kaya mamaya yung tao tapos na pala yung kaso. So dapat they should be careful bago nila i-post yung picture nila. Ayon sa isang technology law expert, wala naman siyang nakikitang problema sa paggamit ng social networking sites sa paglalabas ng wanted signs. Bagamat ang isang akusado ay may tuturing na inosente, hanggat hindi pa napapatunayang guilty ng korte, kailangan ding balansihin ang kapakanan ng taong bayan. Of course, may general principles na fina-follow ang Facebook na yung mga violation of privacy. Pero kasi yung sitwasyon na to, yung right to privacy ng isang akusado kasi, kailangan niya mag-give way dun sa right to enforce yung mga mga criminal statutes natin. Paalala lang ni Atty. Dicini, dapat ding maging maingat sa paggamit ng social networking sites lalo pat pwede itong gamitin ng ilang mapagsamantala. Pwedeng i-share, pwedeng palit-palitan yung mukha, pwede. So may risk talaga. So kailangan nilang i-manage ng mabuti yung risk na yon kasi katulad niyan, importante na matitrace back yung information sa isang credible na source. No? Para pag nakita mo yung post, makakabalik ka dun sa original na Facebook page at yun ang tunay na Facebook page ng Philippine National Police. Jessica, ayon kay Senior Superintendent Gilbert Cruz at kay Atty. Dicini, ang pagiging epektibo ng social networking sites ay dahil sa pagiging bukas nito sa publiko. At pangwalo na nga tayo sa buong mundo sa dami ng mga Facebook users na aabot na sa 30 milyong Pilipino. Pero ito rin daw ang mapanganib sa paggamit ng social networking sites dahil kahit sino ay may access sa mga impormasyong inilalabas dito. Kaya sa kaso ng paglalabas ng wanted list, ay pwede itong magamit pang blackmail, pwede nga i-manipulate ang nilalamang impormasyon. Kaya naman dapat iba yung ingat ang gawin ng sino mang gagamit ito kahit na ng mga law enforcement agencies. Jessica. Okay, Rafi, kung nagagamit ang Facebook account para matunton yung mga wanted, yung mga hinahanap ng mga otoridad, pero pwede bang gamitin yung Facebook account ng isang tao, criminal man siya o hindi, laban sa kanya sa korte? Yun ang hindi pa ma-establish sa Jessica dahil ayon sa Facebook clause
agreement clause ay pribado yung pag-aari nitong mga Facebook users at hindi ito pwedeng basta-basta makuha. Dapat magpaalam ka muna doon sa may-ari ng Facebook page na yan. Kaya wala pa tayong alam na jurisprudence na ginamit yung post sa Facebook para gamiting ebidensya. Pero sa kaso nitong mga nahuli sa Olongapo ay ginamit lamang basis ng mga pulis yung litrato at kinailangan pa nila ng investigative work para matuntun kung saan yung litratong yon at nung matuntun ay nahuli nga yung mga magnanakaw, Jessica. So is it safe to assume na meron na ring mga tauhan o operatiba ang yung PNP for example na nakatutok lang sa Facebook o sa Twitter? Well, sa ngayon, Jessica, yun nga yung panukala nitong si Senator Ralph Recto na merong isang unit na tututok. Sa ngayon, ang sa ating pagkakaalam ay may mga units lamang sa mga probinsya tulad ng sinimulan ni Senior Superintendent Cruz. Pero sa pangkalahatan, sa PNP ay wala pa tayong alam na talaga nakatutok. So yun talaga yung kanyang kampanya ni Senator Recto na magkaroon na ng dedicated unit para ito yung gagawin. Hindi lamang sa paglalabas ng mga warrant of arrest, kundi pag-monitor din, Jessica, doon sa aktibidad ng mga kilala na wanted ng PNP dahil may mga nabanggit nga itong ating mga nakausap na eksperto na kuminsan talaga hindi makapagpigil ang mga ito na mag-post ng kanilang mga aktibidad online, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.